Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Inanyahan ko na po ang mga nasa labas na pumasok na sapagkat mag-uumpisa na po ang ating gawain. Minsan pa, pwede po humiling lahat po tayo tumayo. Samahan niyo po ako na manalangin sa oras na ito. Amen. Hallelujah, Jesus. Oh, hallelujah, Jesus, Lord. Aming Diyos, patuloy Diyos na purihin ka, Panginoon, sa umagang ito, Lord. Patuloy na, Lord, salamat sa magandang panahon, Panginoon, na binigay mo, Lord, upang muli, Lord, ay makapaglingkod kami sa iyo, Panginoon, sa umagang ito. Minsan pa, Panginoon, purihin ka, aming Diyos. Tunay nga, Panginoon, na dakila ka. Tunay nga, Panginoon, na tapat ka, Diyos, Lord. Tunay nga, Lord, na hindi ka nagbabagong Diyos, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil Diyos kang tapat, Panginoon. Patuloy na Diyos, nagtitiwala kami, Panginoon, sa iyo sa umagang ito, Lord. Naiyahan ka namin, Banal na Espiritu, Panginoon, sa umagang ito. Patuloy kang pumilos, Panginoon, sa bawat isa na narito. Amen. Hallelujah, Jesus. Oh, hallelujah, Jesus. Patuloy pa na kami mananalangin sa iyo,
Panginoon, sa oras na ito. Salamat minsan pa, Panginoon, sa buhay, Panginoon, sa buhay na inalay mo, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. Salamat minsan pa, Lord, sa pribilehiyo na binigay mo, Panginoon, na mapaglingkuran ka namin sa umagang ito. Hallelujah, Jesus. Salamat, Lord, sa kalakasan, Lord. Salamat sa pagpapala, Panginoon. Salamat sa proteksyon, Panginoon. Sa kagalingan, Panginoon. Oh, hallelujah, Jesus. Oh, hallelujah, Jesus, Lord Jesus. Inanyahan ka namin, Lord, banal na Espiritu sa umagang ito. Oh, hallelujah, Jesus. Lord, patuloy mo kami katagpuin, Panginoon. Katagpuin mo kami sa oras na ito. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah, Jesus. Lord, dalangin namin, Lord, yung mga kapatiran namin, Lord, na wala pa dito, Lord. Patuloy mo silang katagpuin, Panginoon. Patuloy mo silang dala, Panginoon, yung bawat pangiyapak, Panginoon, ng kapatiran na wala pa dito. Oh, hallelujah, Jesus. Lord, mananatili kami, Panginoon, sa oras na ito. Patuloy ka, Lord, na tapat na Diyos, Panginoon, sa oras na ito. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah, Jesus. Sige po, patuloy po tayong manalangin. Lord, sa oras na ito, ang nais namin, Lord, na mapaglingkuran ka, Panginoon. Ang nais namin, Lord, ay mataas ka, Panginoon, sa oras na ito. Itatanyag ka namin, Lord. Iahayag namin, Panginoon, ang salita mo, Panginoon, sa oras na ito. Patuloy na Diyos, samahan mo kami, Panginoon, na Espiritu, Panginoon. Malaya kang kumilos, Panginoon. Oh, hallelujah, Jesus. Lord, nagtitiwala kami, Panginoon, sa gagawin mo, Panginoon, sa oras na ito. Alam namin, Lord, na may himala kang gagawin. May malaki kang gagawin, Panginoon, sa oras na ito. Kaya, Lord, patuloy kami magtitiwala, Panginoon. Oh, hallelujah, Jesus, Lord. Oh, hallelujah, Jesus. Lord, patuloy mong abutin, Panginoon, ang mga kapatiran namin, Lord. Maging sa social media, Panginoon. Patuloy mo silang katagpuin, Panginoon. Lord, dalangin namin, Lord, patuloy mo kami samahan at banal na Espiritu, Lord. Patuloy ka namin, Lord, na auditan, Panginoon. Patuloy namin, Lord, paparamdam namin, Lord, yung pag-ibig namin sa iyo, Panginoon, sa oras na ito. Oh, hallelujah, Jesus, Lord. Mananatili kami sa iyo sa oras na ito, Lord. Patuloy nung maramdaman, Panginoon, yung sa pamagitan, Lord, ng aming pag-awit, Lord, ay mapapurihan ka namin ng Diyos. Hallelujah, Jesus, Lord. Patuloy ka namin, Lord, na awitan. Yes, Lord. Sa paawitan po natin, Panginoon. Jesus is you.
pa, Panginoon, sa salita mo, Panginoon. Lord, patuloy, Diyos, paralos mo sa amin yung presensya mo, Panginoon, sa oras na ito, Lord. Tunay nga ng Diyos, itatagilataw po namin, Lord. Tataas namin, Lord, ang iyong pangalan, Lord. Ang nais namin, Lord, ay maparangalan ka, Panginoon, sa oras na ito. Ang nais namin, Lord, ay mataas namin, Lord, yung pangalan mo, Panginoon. Lord, ano bang unos, Panginoon, ano bang sakuna, Panginoon, hindi kami, Lord, magsisira, Panginoon. Pagkus, Lord, patuloy kami magiging matatag, Panginoon, sa tulong ko, Panginoon. Lord Jesus, Lord, patuloy kami magtitiwala, Panginoon. Dahil alam namin, Lord, na may gagawin ka, Panginoon, sa oras na ito. Hallelujah, Jesus, Lord. Patuloy na maranasan, Panginoon, ang presensya mo, Panginoon, sa oras na ito. Oh, hallelujah, Jesus. Amen, amen. Minsan pa, Huwag ka kahihiya.
namin, Lord, yung best, Panginoon, para mapupurihan ka, Panginoon. Salamat, Panginoon. Tunay nga, Lord, na ikaw ang aming lakas. Ikaw ang aming buhay, Panginoon. Kaya, Lord, patuloy kami magpapatuloy sa iyo, Panginoon. Patuloy ka namin, Lord, pamarangalan, Panginoon, sapagkat, Lord, narapat lamang ito sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, Jesus. Oh, hallelujah, Jesus. Napakasarap, Panginoon, na ikaw yung pinaglilingkuran, Panginoon. Yung Diyos ng mga Diyos, Panginoon. Hari ng mga hari, Panginoon. Yes, Lord, hallelujah, Jesus. Lord, tunay nga, hindi ka nagbabago, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Oh, hallelujah, Jesus. Lord, minsan pa, patuloy ka namin, Lord, aawitan, Panginoon. Patuloy ka namin, Lord, paparanas sa iyo, Panginoon. Yung pagpupuri, Panginoon. Yung pagtaas sa iyo ng pangalan, Panginoon. Oh, hallelujah, Jesus. Oh, hallelujah, Jesus. Minsan pa, patuloy ka namin aawitan. Awitin po natin. Jesus, tunay nga Panginoon, itataas ka namin.
Lord, tuloy nga Panginoon, ang binatakila kung mga may Banal na Espiritu, Panginoon, sa Espiritu, Lord. Tuloy ka namin, Lord, bilang ka, Panginoon. At Panginoon Diyos, salamat sa buhay, sa kalakasan, Panginoon. Salamat sa oras na ito, Panginoon, dahil naranasan ka namin, Panginoon. Salamat sa pag-ibig mo, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. Tunay nga, Lord, na wala kang katulad, Panginoon. Wala nang hihigit sa iyo, Panginoon, sa oras na ito, Jesus. Lord, patuloy namin, malaya kang kumilos, Panginoon, Banal na Espiritu sa gitna, Panginoon. Maranasan namin, Lord, yung pagpapala mo, Panginoon. Maranasan namin yung malakasan, Panginoon. Maranasan namin yung magalingan, Panginoon. Maranasan namin, Panginoon, sa pagpapala mo, Panginoon. Oh, Lord Jesus, Lord, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa maganda pangaluhan, Panginoon, na binigay mo. Salamat, Panginoon, sa oportunidad, Panginoon, sa pribilehiyo, Panginoon, na mapagpulitulat ka, Panginoon, sa oras na ito. Lord, dalangin namin sa oras na ito ang aming gawain, Lord. Patuloy na Diyos, ikaw may hayag, Panginoon. Ikaw may taas, Panginoon, sa oras na ito, Lord. Dalangin namin, Lord, ang mensahe mo, Panginoon, na maririnig sa oras na ito, Lord, ay maging pagpapala, Panginoon. Itanim mo ito, Panginoon, sa pinamalalim na sulong ng aming puso, Panginoon, at ito maging gabay namin, Panginoon. Salamat, Panginoon, Lord. Dalangin namin, Lord, yung katayo, Panginoon, sa unahan, Lord. Patuloy mong pagpalain, Panginoon. Patuloy mo, Lord, bigyan ng kalakasan, Lord, kurunungan, Panginoon. Wisdom, Panginoon. Maging, Lord, sa mag-aabot, Panginoon, ng iyong salita ng Pastor J.R., Panginoon. Patuloy, Lord, pagpalain mo siya, Panginoon. Patuloy mo siyang bigyan ng wisdom, Panginoon. Provision, Panginoon. Pagpapala sa kanyang buhay, Panginoon. Sa buhay ng kanyang sambayan, Panginoon. Salamat, Panginoon. Minsan pa, binawasak namin, Panginoon, anumang gawa ng masama para mag-ibay pagpatuloy ito. Salamat, minsan pa, Panginoon. At lahat ng ito, Panginoon, ay pinataas namin sa tanging pangalan mo lamang, Jesus. Amen. Amen. At lahat ito sa atin ng Amen. Yes, God. Hallelujah, Lord. Magandang umagang po sa inyo lahat. Lalo-lalo na sa ating Diyos na buhay. Ako po bumabati sa inyo magandang araw at magandang umaga po sa inyo. Lord, narito po kami sa gawain ng pagbibigay ng aming mga nangyayari sa aming mga buhay. Ninyayahan ko po mga kapatid namin na gusto magbahagi upang bigyan ka ng karangalan sa loob ng isang linggo, buwan, araw. Kami po nagpapasalamat sa kadakilaan at tabag mo at pag-ibig mo sa bawat isa. Sino po ang mag-ibig? Sino naman? Iya pa kayo. Iya tayo na. Wala po, muna. Ako po nagpapasalamat sa ating Diyos na buhay sa loob ng isang linggo. Ang aking buhay na patuloy na binibigyan ng kalakasan, binibigyan niya ng kagalakan at sa lahat ng bagay. At ganoon din sa mga prayer ko. Salamat, Lord, at binigyan mo ng katugunan ng aking prayer tungkol sa aking mga anak. Sa nangyari po sa Kamaynilaan dahil po ng bagyo. Dahil po, nakikita ko po sa balita, lahat po ng sa Maynila ay baha sa lahat ng lugar. Ako pinagpapasalamat na ang aking tinitirahan ng aking mga anak ay bagamat nakakaranas po sila ng malakas na ulan, hangin, pero hindi po sila naabot ng baha. Sila po ay hindi naabot, pero doon sa baba nilang lugar nila ay baha. Pero yung kanilang tinitirahan, hindi po naabot. Kaya ako pinagpapasalamat sa Lord. Talagang napakabuti ng Panginoon. At ganoon din po doon sa aking anak sa Pampanga. Bagamat parang daw po yung mga yero, ay hindi po sila naano. Sabi ko, doon lang kayo sa loob, palalapasin ang mga bata. Pero sa tulong at habang ng Panginoon, naayos din po. Wala pong nangyari. Patuloy
komunikasyon namin mga mag-iina, tapos yung mga anak ko po. Ako pinagpapasalamat din po sa biyaya na ibigay ni Lord sa atin, sa kalakasan, at ganoon din po sa mga kapatiran natin na mga senior. Ako po ay nahabag doon sa isa dahil po dinalaw ko po yung isa nating kapatid na Sister Bimeng. Pumunta po ako sa kanila noong Sabado. Dinalaw ko po, pero hindi na po ako nakilala. Sabi ni Glenn, tanong mo kung sino ka. Tinanong ko kung sino ka ba? Sabi sa akin. Sabi ko, Lord, ano nangyari dito sa aming kapatid? Bago may kilala mo na ako. Sabi niya, sino ka ka? Sabi ko, natigay ako Sister Shopping. Ay, nga pala. Kaya ako pinagpapasalamat sa Panginoon at naayos din po, nakilala rin po ako ni Sister Feming. Kaya pala ipagsulat yung pag-iisip niya. Nawawala na rin yung kanyang minsan memory niya. Pero ako pinagpapasalamat sa Panginoon, pinag-pray ko po siya, doon kami sa loob ng bahay nila. At ayun po, nagkakwentuhan po kami ng kanyang buhay ba, na siya daw po ay hindi na nakakasimba. Sabi ko, hayaan mo, dadalawin na lang kita kasi namilis kita eh. Kaya ako po, kwentuhan naman po, nung dinalaw ko, tawanan kami, hanggang ako ayaw nang paalis ito sa kanila, ay gabi na. Kaya ako nagpapasalamat sa Panginoon at talagang ang Panginoon ay napakabuti sa kanyang mga anak, sa kanyang mga lingkod, talagang hindi niya pinababayaan sa lahat ng oras at kabila ng kahinaan ng kanilang physical na katawan. Pero binabalik ni Lord ang pang-spiritual na buhay ng ating kapatid. Kaya Lord, maraming salamat po sa lahat ng bagay. Salamat po sa habag at pag-ibig mo sa bawat isa. Sino pa po? Amen. Pinupupuri din ang nagpapasalamat sa ating Panginoon. Tunay na napakabuti ng Panginoon sa bawat isa sa atin, sa buhay at kalakasan na patuloy na binibigay niya sa bawat isa. Nagpapasalamat ako sa Panginoon sa aming sambahayan, sa aking asawa na isang araw ay sumakit ang kanyang paa at pinagkikot ko. Napakabuti ng Panginoon at may awa ng Diyos, medyo magaling-galing na. Kaya patuloy na idinadaan ko sa Panginoon ang kanyang kagalingan. Salamat din sa mga pagpapala na patuloy na binibigay ng Diyos sa amin, sa aming mag-asawa. Kaya napakabuti ng Diyos. Sa kanya mo binabalik ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat. Sa tanong pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po sa buhay natin kapatid, sa kanyang pamilya. Sino pa po? Isang araw po yung mga kasama ko, wala ako na sa pagtatrabaho ko sa namin yung mga tambubog nila, doon siya nabulok. Yung nila ako pa tinatagang ng yero. Sabi ko, isaw, pag wala isaw, kamagako ka na inaalis yung mga bahay na tulog, mga nagkakala. Sabi ko, sabi ko sa inyo, huwag ka muna magsuka pag pinag-iisa. Kasi naman daw sinalasa ko sabi ko, mahilig yun. Bakit kayo naman pupunta ng mga ko sa buong? Sabi ko, huwag ka maglagi magpinag-isa, huwag ka magkagawa ng lahat, huwag ka na sa taas ng buong. Salamat po. Sino pa po? Amen. Talagang Diyos po ay mabuti. Amen. Salamat po muli sa Panginoon. Patuloy tayong papasalamat. Nandito po ang bawat isa. Amen. Salamat po muli sa Panginoon na ang KBBA nandito. At salamat po sa bawat isa. Salamat sa presensya. Salamat po. At ako po'y patuloy na nagpapasalamat sa Panginoon na talagang Diyos ay mabuti sa ating mga buhay. Na kahit marami po pinagdadaanan ng bawat isa, maraming mga lugar, anong binabaha, binabagyo, ano pa man po mga nangyayari ng mga dilubyo. Pero salamat sa Panginoon, patuloy ang pag-iingat sa kanyang mga anak, na ang buhay natin ay hindi niya hinahayaan na mapunta sa mga sitwasyon alanganin bagpo, so binibigay na yung tuwid na daan para sa atin. Salamat po sa Panginoon sa mga ayuda na tinagkaroon niya. Salamat sa mga taong ginamit ng Diyos para ako po'y magkaroon ng mga ayuda. Salamat, hindi ko naman po na-mention at ang Diyos na po ang bahala magbalik sa kanila ng marami pang mga biyaya at pagpapala. Ang lahat po ng kapurihan ay para sa Panginoon lamang. Amen.
Salamat po sa lahat ng bahagi at sa ating mga kapatid dito sa loob ng church na ito, Lord. Pagpalain mo po ang bawat isa, Lord, sa kanilang mga kahinaing, kahilingan, Panginoon. Kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa kadakilaan at pag-ibig mo at tabag sa bawat sa Panginoon. Kaya, Lord, sumasama po kami sa iyo na patuloy mong bigyan ng kagalakan ang kanilang mga puso para sa iyong mga gawain. Maraming po salamat, Panginoon. Kung wala na po, tatapon na tayo sa ating gawain na mahalagang bagay na binigay ni Lord, hinanda ng ating kapatid na si Pastor J.R. Serrano. Nasa pa po. Ang tayo mga Bible lang ng Tagalog. Lord, pwede po yung malakas na kalapa po sa ating tungkol. Nasa pa kayo. Okay, mga kakapa po ba? Ako po ay sa mga announcement po natin. Pero una po sa lahat ako pwede po yung mga nasa likod, mga baka po natin, monitor yung attendance po natin. Kanina nag-attendance po ako. Meron po tayong pensya na walang attendance. Kaya pang-monitor na lang po kung sino po yung hindi nakasulat po yung pangalan. Mga nasa likod. So sa mga announcement po natin, bago po tayo magpatuloy sa mensahe po ng Panginoon, meron po tayong expected visitor next week. Yan po sina Pastor Ray and Pastor Robert. Ito po ay proposed planning na baka po dahil 1-year plan sa November 30. Kailangan pong matin. So susunduin po kami dito nila Pastor Ray kung lolobin ng Lord. Makasama po natin sila, si Pastor Ray po ang mag-speak po dito next Sunday. Next Sunday po si Pastor Ray. Tapos, hanggat maaari po, during ating pong service, mapatungka tayo po nasa worship tayo at observe po natin yung face mask. Observe po natin yung face mask at maaari. Tapos, balik ni Pastor Lobo pagkatapos mag-anak ni Pastor Ram. Dahil kasama ko hintayin ko lang makapanganak pero babalik din mo pag nakapanganak. Okay, happy ni Sister Rosa at Sister Chope ang gawain. Yan, bali na-appoint ko po si Sister Rosa at Sister Chope ang manguna po ng ating gawain. Kung times lang na talagang wala ako, pero kung makapanganak si Liza, nandito pa rin naman ako pero sila pa rin po yung mag-office. Bali, monitoring lang po. At special offering para sa mga kapatiran po natin na nasa Lantanan Ulysses from section 3 o from section 5. Ito po ay sa section 3 pero from section 5 pasok ako. Sa Muntalban, pinasend po yung mga picture ng mga church, talagang bubong na lang yung kita, pati mga bayan ng mga kapatiran, bubong na lang yung kita. So ang lahat po ng section, kasama pong district, magkakaroon po ng special offering sa lahat ng mga gawain about sa mga na ito. Kung ano lang naman po yung pong bukal sa loob po natin, ang pagbibigay at pagtulong, yun lang naman po yung humingi natin. Pero may kasama naman pong church dyan. Talagang mag-offering po tayo dyan sa atin. So, amen. Ating mga aklat ay matatagpuan po natin, Matthew chapter 26. Verse 6 hanggang 13. Chapter 26 po. Chapter 26. Okay, chapter 26. Okay, pinakasunod, babasahin po natin verse 6 hanggang verses 13. Kasabitan niya si Jesus sa bahay ni Simong Kitongin. Samantalang siya'y kumakain, lumapit ang isang babae may dalang sisig ng alabastro na puno ng mamahaling pabango. Ibinuhos niya ito sa paan
Binuhos niya ito sa ulo ni Jesus. Ay kasi sa ibang passages kanina, ako nagbabasa ako sa paanan, ito sa ulo. Kasi sa tiya talaga. Diba, magkaiba kasi yung sumulat. Verse 8, nagalit ang mga alagad na makita ito at inaksaya ang pabango. Tanong nila, naipagbilisan na iyon ng mahal at naibigay sa mga luka ang binigbilhan. Hindi lingid ni Jesus ang kanilang sinasabi. Amen. Kasi Jesus, napaka-conscious niya kung ano klase, no? Hindi lingid kay Jesus ang kanilang sinasabi. Kaya ang wika niya, bakit ninyo ginugulo ang babae? Okay? Kaya sabihin nyo nga po sa katabi ninyo, huwag mo akong guguluhin. Kasi ayaw ni Jesus na may nagugulo. Okay? Kasi hindi ko rin nila naintindihan yung mensahe na gustong dalhin ng babae nung araw na yun. Kaya sabi ni Jesus, huwag yung guluhin. Hintayin nyo matapos. Okay, papaliwalag natin kasi John chapter 12, pinaliwalag ni Jesus kung ano po yung mensahe niya. Ituloy po natin yung pagbasa. Habang panay kasama ninyo ang mga duka, ngunit ako hindi. Ninyo kasama sa habang panahon. Hindi pa may binuhusan na niya ako ng pabango bilang paghahanda sa paglilibing sa akin. Tandaan ninyo, saan man ipangaral ang mabuting balita, mababanggit din ang ginawa niya bilang pag-alaala sa kanya. Samahan niyo po ang manalangin aming Diyos, nagpapasalamat po kami. Minsan pa sa magandang umagang ito na bigay niyo sa amin, hingin po namin sa Espiritu Banal, o malayong Panginoos, Panginoon ngayong umaga. Sa lahat po ng mga tagapakinig po namin sa social media, sa lahat ng mga nakaabot ng tinig na to, ang dalangin po namin, hindi po namin alam ang sitwasyon po nila, pero ang dalangin po namin nawa, patuloy ngayon pala kumilos po ang mga Panginoon sa mga buhay po ng mga tao nito. Nawa ng sitwasyon, sa ngalan ni Kristo Jesus, ngayong umagang ito, patuloy na ipakita niyo sa amin ang kapangyarihan po ninyo. Nawa maranasan po ng mga tagapakinig po namin yung himala ninyo, anumang kailangan po nila Panginoon, na pinapating po namin pagabot po ninyo sa mga kapatid po namin ito na nakikinig. Sa ngalan po ni Jesus, lahat magsabi ng Amen. Yes, Lord. Baka makalimutan ko na naman yung subtitle natin eh. Kaya ipa-flash ko na ako. Okay, paano mo gustong maalala? Paano mo gustong maalala? Kung nakatama ko yung ano, pagkakaservice ko. Paano mo gustong maalala? Yung mga tao na yung like Jesus, yung mga tao na maaalala mo yung uniqueness nila based sa karanasan mo sa kanila. Okay, siguro may mga ganyan po dito, no, yung maaalala mo kapag may mga pagkakataon na, ay, naalala ko siya yung kapatid natin. Nakikita ko siya sa buhay ni ganito. Ganyan. So yung maalala mo yung tao, ayon sa karanasan mo sa kanila, kung paano naranasan ni Jesus, sabi mo sa passage na to, no? Paano mong gusto maalala? Okay. Kasi our theme for this month, again, is tinuturuan tayo paano maging conscious, okay, spiritual. And paano mong gusto maalala as Christian? Okay. Bilang anak ng Panginoon, paano mong gusto maalala? Kung aakyat ka kaya ng langit ngayon at haharap ka sa Panginoon, paano mong gusto maalala? Nakaharap ka kay Jesus, no? Paano mong gusto mong bigyan ka ni Lord ng remarks? Okay? Pag-akit mo ng langit kapag bumarap ka kay Jesus, anong remarks yung gusto mo? Okay? Kasi sabi sa passage na pinasa natin, alam niyo po, napaka-unique po ng titulong ito sa babaeng ito, kung paano po siya pinresent ni Jesus. Pag sinundan niyo po kung verse 13, kasi alam niyo po, napaka-unique niya. Yeah, sa lahat po ng encounter ni Jesus noon, napaka-unique po niya. Kung alam niyo po yung Matthew chapter 8, kung nababaan niya po mabasa yung story na ito, no? Okay? Na napakabihira po sa Biblia na si Jesus magbibigay siya o magme-mention siya ng isang tao
Okay, halimbawa na lang po itong Matthew chapter 8, yung the man of great faith. Okay, minsan naging mensahe po ito nung tayo po yung recording service pa. Kung naalala niyo po, kung kayo po nakasunod po sa mga service natin nung kayo tayo quarantine, may mga YouTube. Sa YouTube, ina-upload po ito pero walang video. Yung recording lang, sound lang. Tapos merong picture. Kung saan, makikita ko natin yung istorya po ng the man of great faith, no? Binigyan siya ni Jesus ng titulo na tangi siya lang yung meron. Ayan, magbasa ko ng Bible sa New Testament kasi sa Old Testament maraming man of faith eh. Pero sa New Testament siya lang, nag-iisa. Ayan, the man of great faith. The man of great faith. Ayan. Yung kapag harap ka kay Lord, paano mong gusto maalala? Okay, yung hindi makakalimutan ni Lord pag humarap sa kanya, ay, ito yung tao na yun. Sabi niya, sabihin ko lang. Kasi yung alalay niya, may sakit. So sabi ng tao ito, itong centurion na to, sabihin ko lang, huwag na pumunta sa bayo namin. Sabihin niyo lang, dadaling na ho siya. Kaya sabi ni Lord, grabe. Okay? Great faith eh. Okay? Great faith. So yung babae sa istorya, gayon din. Okay? Napaka-unique. Na siguro sa iyo rin, may mga taong ayon sa sarili mong karanasan, unique. Yan, maaalala mo siya. So yung pag-uusapan po natin today, the headline woman. Okay, pero hindi po yung message po natin, no? Subtitle message po natin, no? Nasabi po sa istorya na to, no? The headline woman. Okay? Na kapag nagbasa ka ng dyaryo ngayong araw na to, hindi siya mawawala dun sa pahina. Okay, siguro di na kayo makaka-relate yung mga matatandaan lang na nakaapot po ng dyaryo, no? Okay, tatay ko kasi dahil di magbasa ng dyaryo, yun yung bulgar. Kapag social ka yung Philippine Daily Inquirer pa yun, yung nakakamali. Kapag napasok ka ng bangko, madalas kasi nasama ako ng bangko kapag nag-read ko sila Pastor Rignel. Minsan nasama ako sa China Bank, dyan sa may Malapon. Salamat din naman kami na-hold up. Okay. Lagi ako kasama kapag nag-read ko. Okay. Alam niyo, kapag nagbasa ka ng dyaryo, yung hindi po pwedeng wala siya dun sa pahina. Kapatid, ang tanong, tayo, okay, kapag harap kaya natin sa Lord, kung ngayong araw na to, okay, loobin ng Lord na humarap ka ngayon, okay, gaano ka maka-conscious, okay, anong remarks kaya yung iiwan mo sa mundong ito, okay, like ng mga tao ito na pinag-uusapan mo natin, no? Nasabi dito, no, napaka-conscious ni Jesus kasi sabi dito verse 13. Okay? Tandaan ninyo, saan man ipangaral ang mabuting balita, mababanggit din ang ginawa ng ito bilang pag-alaala sa Kanya. Nakita niyo po mga kapatid, napaka-conscious ni Jesus. Okay? Pinapakita sa atin ng Lord, nire-representa nito na mga kapatid na conscious si Jesus sa mga pagbibigay ho na ginagawa ho natin. Okay? Jesus honor. Okay, when you give. Okay, mga kapatid, pinapakita ko sa atin sa passages na to, no? When you give, okay, Jesus honor. Okay? Napaparangalan siya. Okay? At ang sabi dito, hindi po pwedeng hindi ka ma-mention. Okay, sabi dito, no, nakalista. Sabi sa passages na to, no, nakalista, sabi ni Jesus, yung mga pagbibigay na ginagawa mo, nakalista. Okay? Kaya nga kapatid, maniwala ka, sabi ko sa passages na to, no, nakalista. Okay, representasyon na talagang hindi nawawaglit sa Lord yung mga ginagawa ko nating paglilingkod. Okay, kung kasalanan ka, nalilista eh. Okay, paglilingkod pa, pagbibigay ko natin, hindi. Okay, kung alam niyo po, sa ulit paghukom, nakalista ko talaga. Kaya pag sa Revelation chapter 20, nakalista ko talaga yun. Wala ka talaga magsasabi sa Lord. So again, mga kapatid, kung yung mga bagay-bagay na ito ginagawa ng Lord, maniwala ka. Kung sa tingin mo yung ginagawa mong effort sa ministry, eh hindi na may mention kapatid, na may mention ng Lord. Kung sabihin mo nga sa katabi mo, na may mention ng Lord. Okay, na may mention ng Lord kapatid. Kaya huwag mo tayo malungkot kung hindi mo tayo namin mention. Okay. Dito, makasahin po natin, no? Verse 8. Wala kasi mo sa lamin, okay? Verse 8, verse 9, verse 10. Okay? Sabi po niya sa passages, no?
Ang sabi po sa istorya, yung response po ni Jesus, doon po sa issue ni Mary Magdalene, kasi kapag binasa niyo po yung mga ibang passages, kagaya po ng Luke, kagaya po ng Mark, ng John, o sa Mark, doon po binanggit kung sino po yung participant mo natin today, no? Yung babae nang sabi na nabuhos daw ng kabango. Okay? Si Mary. When the disciples saw this, they became indignant and said, "Why this waste?" Okay? Sabi dito, when the disciples, imagine, picturein niyo po, nang sabi sa John chapter 12, si Judas lang po yung na-mention kasi si Judas lang talaga yung may concern dun sa babango. Nang sabi niya sa mahihirap daw, pero sabi, hindi. Sinabi niya lang yun para, alam niyo yung intention niya makakupit. Alam niyo po yung mga kapatid. Ang sabi po dito kasi sa ibang passages, hindi disciples, si Judas lang eh. Pero dito, verse 8, when the disciples saw this, they became indignant and said, "Why this waste?" Okay, grabe no? Grabe mang-influensya. Okay, grabe mang-influensya. Verse 9, "It could have been sold at a high price and the money given to the poor." Okay, si Judas po nagsabi yun yan sa John chapter 12. When Jesus learned of this, He said to them, "Why are you bothering this woman? She has done a good service for me." Okay? So yung response ni Jesus dun sa issue ni Mary Magdalene, no? Pwede natin sabihin, ito po yung part 2 ng John chapter 8. Walang naalala po yung John chapter 8. Si Mary din yun, si Mary Magdalene din po yun. Okay? Sabi dito again, umaharap po uli sa paghuhukom, yung pinag-aaralan po natin. Pero kasi sabi po dito kung paano nag-response si Jesus sa issue po ng babaeng ito, dami na po usapan po natin, no? Nang sabi, nirebuke daw ni Jesus yung mga nanggugulo dun sa babae. Nang sabi na, parang waste yung ginagawa niya, Lord. Kasi kung ibebenta yan, marami yung matutulungan. Alam niyo po yung malaga nun? Sabi sa John, 1 year wages. Okay? Isang taon, nasahod daw yung pinuos sa paanan ng Panginoon, no? Kaya sabi dito, nung ginugulo yung babae, "Why are you bothering this woman?" Okay, bakit nyo ginugulo yung babae? Okay? Ang sabi ko sa passage na to, Jesus rebuked the disciples. Okay, pero kung kayo po'y matagal na po nagbabasa ng Bible, siguro hindi na po bago sa inyo. Hindi na po siguro luma kung matagal na kayo nagbabasa ng Bible, no, na mabasa niyo po sa Bible na palagi na lang yung mga disciples sinasaway yung ni Jesus. Yung mga madalas magbasa ng Bible dyan, parang hindi na bago sa inyo to. Namarinig nyo na si Jesus, sinaway na naman yung mga disciples. Hindi na po bago yan kung matagal na kayo nagbabasa. Kung susundan nyo po Luke chapter 9, Matthew chapter 14, John chapter 6, ako, sabi sa inyo, magpapababara ng apoy, at nung bumabagyo, at walang pagkain. Alam niyo, napaka-normal na lang ho. Pag pinag-usapan ho natin na, sabi po, Jesus rebuked the disciples. Why are you bothering this woman? Napaka-normal lang ho yan. Kung kayo po'y matagal lang nagbabasa ng Bible. Okay? Nasabi po dito kasi, alam ni Jesus kung ano yung motibo, again, ng mga disciple. Na in the first place, yung sa John chapter 2, si Judas lang talaga na-influensyan lang yung 11 disciple. Na sabi po, disciple kasi binanggit, pero sa John chapter 12, si Judas lang eh. Nakita niyo po, no, ang lakas mag-influensya. Okay? Ang lakas yung mag-influensya. Okay? Malakas po mag-influensya. Kaya nga po mga kabata, yung mga nakikinig po dyan, pakinggan niyo po ito. Malakas po mag-influensya. Maniwala ko kayo, kapag mali yung sinasamahan mo ninyo, malakas po mag-influensya. Okay, magugulat ka na isang araw, yung mga taong sinasamahan mo, ganun ka na rin. Tingnan nga po dyan, yung mga kabata, yung mga naniniwala ko dyan. Malakas po mag-influensya, John chapter 12, si Judas lang talaga yung mention eh. Pero dito sabi agad, pag binasaw natin, when the disciples, mga disciple, okay, na-influensyahan. Okay, na-influensyahan. So, normal na natin mababasa sa Bible na yung mga disciple ni Jesus ay talagang sadyang
madalas po silang nasasaway ni Jesus. Kasi nga mga pasaway mo ng mga disciple, mga pinag-uusapan mo natin. Okay? Pero again, hindi ibig sabihin hindi sila natututo. Okay? Madalas silang nasisermonan ni Jesus, madalas silang nasasaway, pero hindi ibig sabihin hindi sila natututo, marunong silang makinig. Okay? Kaya nga nung sinabi ni Jesus, why are you bothering this woman? Wala na po kayo mababasa dyan sa mga other passages na may nangyari pang conversation. Lord, dapat naman talaga na ibenta yung pera na yan. Marami sa tulungan. Okay? So again, ano po ba kasing problema kapag hindi nakikinig? Okay, sa saway. Sa Hebrews chapter 10, okay, kung kayo po yung nakasunod, kasi may problema ho dyan kapag ang tao hindi marunong makinig kapag nasasaway. Okay? Kaya kung makaka-relate ka today, yan, pakinggan mo ito. Hebrews chapter 10, alam niyo po, nagkakaproblema sa puso. Yung tao na hindi marunong makinig at hindi nagpapasaway, nagkakaproblema sa puso. Okay, anong issue? Tumitigas. Okay, nagkakaroon ng problema sa puso. Kaya again, tinuturuan tayo ng Lord, kapag may saway, okay, pakinggan natin maigi, kasi alam ko po, kapag may mga saway, ako din, naranasan ko yan, naging kabataan din ako sa church. Okay, ako din yung kabataan na niyo po, lagi din po ako nasasaway. Lagi po kami nasa loob ng office. Si Pastor Ronald, kung nabili niya po itong video na to, alam niya to eh. Yung tatawagin ka sa office, o tawagin ka din, pasuyo sila, brother naman na, kasi Father Jenna. Alam niya na ako yun. Alam niya rin kung bakit mo tinawag sa office. Okay? Alam niyo yun, mahirap kapag hindi ka nagpapasaway at hindi ka nakikinig. Alam niyo po to, nagkakaroon ka ng problema sa puso. Okay? Alam niyo po yung kalyo? Alam niyo yung kalyo? Di ba alam yung kalyo? Kasi parang wala lang, hindi na parang, may kalyo pa rin naman ngayon kasi madalas ako po minsan naglalapay. Minsan ako lang naman naglalapay minsan. Okay. Alam niyo yung kalyo? Kapag makapal yung kalyo mo, yung bisa kapag natin mainit, parang magaspang din, hindi ka na nakararamdam. Namamalakaya ako kasi noon, nung ako po'y namamalakaya, ako po'y nasama ng palakaya nung ako po'y mga high school po, nasama ng buko ng palakaya eh. May nakit po ako ng tao, talagang hindi ko makakalimutan. Talaga masasabi ko, kahit saan siguro ako makarating at ito yung pag-uusapan, hindi ko makakalimutan ng taong ito. Alam niyo po yung sa Dihugos, kung tawagin sa amin yung malaking bangka, hindi po yung palingaan. Pero nasama din po ako ng palingaan, mas matagal ako sa palingaan. Yung Dihugos na malaki. Yung Pangulong, yung tatawag ng Pangulong, na hinihila yung palisingsingan, hinihila yung isda. Kapag nahila ka, sisipain ka. Kahit malalaki alon, no? Nag-aarutan talagang. Sabi sa inyo, saya ako eh. Kahit malalaki alon, naglalaglagan. Naranasan ko yun, sarap ko eh. Alam nyo yun? Yung hindi hugos, hindi ko makakalimutan yung isang tao doon, pagka naluto yung sinaing, laking kaldero. Ang di hugos, nagtatao yan ng 40, ng 50. Ang laking kaldero. Sabi ko sa inyo, nagulat ako nung binuhat yung kaldero. Walang sapin-sapin eh. Kalaking mama eh. Sabi ko tao ito, ano pinasang tao ito? Nakikita nyo naman yung kamay. Ayuhin na. Grabe, siguro parang kamay ko ni Papa eh. Kakapalo ng kalyo. Alam niyo kung bakit? Ang hirap po sa Dihugos, pag umiilaw kayo yung plomo, alam niyo yung plomo ng bangka? Dito kasi malaliit lang eh. Kasi malaliit na lambat eh. Kaya pag nasa kayo ng malalaking bangka, maniwala kayo. Parang ihiwalay na yung braso niyo kapag umihilaw kayo ng plomo. Kanya-kanya na lang ng reaksyon. Parang malihilain. Malaki yung dobe. Siyempre, pag hindi mo, makakayo ka talaga. Alam niyo yung kamay ko noon, ganun din, kapal naman. Pero hindi ko nagawa yun. Minsan niya ako kumakasahin ng tawa, di magalit ang kabila. Ay ako ilang galit lang, di apat yatang tama. Nasakal mo nga ako, dahil sa kabila sa Nakakagalit. sobrang galit ng dobe. Siyempre, persado ka. Nasuka pa ako, nakalit pa ako, nakapagpasok ko. Wala pa yun. Walang wala ako yun sa talaga may talaga. Kapag na-best lang sa mga Amerika, talaga.
Lalo na pag malaki ang lugid. Amen. Hindi ko lamang ang lugid na nila, yung mga 7 lang Amen. So, may point mga kapatid. Okay. Ganon kasi yung nangyayari, ganon din. Kapag conscious ka spiritual, maniwala kayo mga kapatid, kahit yung puso nagkakakalo rin. Kapag hindi ka nasasaway, kapag hindi ka nakikinig, nagkakakalo rin. Okay, yung at the point na kapag may naririnig ka sa wahay, wala na. Wala na. Again mga kapatid, okay? Dapat napaka-conscious natin ng mga Christian. Okay? Kasi ito kung buwan ito, pinag-usapan po natin kung paano maging conscious. Kaya nga sabi sa passages na binasa natin, Jesus rebuked the disciples. Okay? Salamat naman dahil yung mga disciples na pinag-uusapan po natin, although laging sinasaway, lagi namang nagpapasaway. Kaya sabihin mo nga sa katabi kung magpasaway ka. Magpasaway ka. Okay? Magpasaway ka. Okay? Kasi mga kapatid, again, hindi lang mamaya kinakalyo, maniwala ka, puso kinakalyo. Kapag hindi na tayo nakikinig at hindi tayo nasasaway. Okay? So again, sa passage na to, ano ba yung concern ni Jesus? Bakit niya ni-review yung mga tao na nagwo-worry sa woman? Okay, kay Magdalene. Kasi nga nakikita ni Jesus, distracted yung babae. Hindi tuloy siya makapag-minister. Kasi nga, Lord, ano ba yan? Ano yung ginagawa ng babae na yan? Ito yung siguro kung makipigyo niyo po si Mary. Ano ba ito gagawin? Ano dapat magagawin ko ito? Hindi ko magagawin ito. Ano yun? Kasi nga distracted niya. Kaya minsan si Jesus ginagawa niya, nire-review niya. Nire-review niya yung mga storm. Okay? Nire-review niya yung mga bagay na nag-aalis ng focus mo. Kasi nga distracted ka. Okay? Distracted ka. Kaya again, napakahalaga ng conscious tayo as Christian. Okay? Kaya Matthew chapter 8, no? Kaya si Jesus, yan talaga yung isa sa mga karakter niya. Okay? Kapag nakikita niya na distracted ka, sasawayin niya talaga. Sasawayin niya talaga kahit sino, sasawayin niya ka. Kasi ayaw niya na distracted ka. Gusto ni Jesus focus ka eh. Alam niyo po ito, mga kapatid, na kahit sabi dito, kahit panahon, kahit sino, kahit tao, sasawayin niya para lang hindi ka distracted. Alala niyo po yung Matthew chapter 8? Mas patindi nga lang to. Kasi sabi nung bumabagyo, hindi natataranta yung mga disciple. Kasi bumabagyo eh. Tapos nasa bangka sila nung araw, nasa dagat sila eh. Okay? Nasa bangka sila, kasama nila si Jesus. Okay, kaya sabi, natataranta sila at the point ng sabi si Jesus, natutulog daw. Pinuntahan si Jesus. Tapos sabi ng Panginoon, sa ibang passages, wala ba kayong pakialam sa akin? Tulubog na ho tayo. Distracted. Kaya ano sabi? Anong karakter meron si Jesus? Tumayo siya, sinaway yung hangin, sinaway yung alon. Kasi nga ayaw niya ng distracted ka. Okay? At gusto kasi ni Jesus, yung tanong mo nasa malayo pa rin. Okay? Hindi yung kung saan ka tumitingin. Okay? Kasi distracted ka. So, sinasaway ni Jesus yung mga bagay na nakakapag-distract sa iyo, na makakapagwawala ng focus mo. Okay? Kasi ayaw niya ng distracted ka. Okay? Kaya again sabi dito, sinasaway ni Jesus yung mga source ng worry. Okay? Kaya again, makita niyo po sa passage, isang pagpapala ng sabi, itong babaeng ito, again, ito yung part 2, na sabi, absuelto uli yung babae. Okay, kasi nga, kung i-picture niyo yung babae, dapat ko bang gagawin ito? Buti nila, sabi ni Jesus, tama lang yan, gawin mo, okay lang yan. Okay? Tama lang yan. Okay, so again, absuelto siya. Okay, yung favor ng Lord. Na again, sabi, isa lang yung meron dito, mga kapatid. Okay, bukod po sa the man of great faith na sinasabi ko kanina, siya lang yung meron nito. The headline woman. Alam niyo, kapag nagbasa ka ng dyaryo, hindi po pwedeng wala siya dun sa pahina. Yung kapag binuksan ni Lord yung mga aklat sa langit, hindi po pwedeng wala siya dun.
Okay, mga naniniwala na nakasulat yung pangalan mo sa aklat ng buhay, amen nga po dyan. Okay, sana hindi lang yung nakasulat yung pangalan mo. Sana kapag nabasa yung pangalan mo doon ni Lord, ay grabe, wala itong taong to. Grabe, the man of great faith. Okay, Sister Joey Manalo. Okay, the woman of great faith. Grabe no, yung remarks na tanging ikaw lang yung meron kapag binuksan ni Lord yung aklat niya. Conscious, kapatid, maging conscious. Okay? Maging conscious. Okay? Maging conscious. Diba kung sa secular nga, di ba, yung mga kandidato, paano mo gusto maalala? Kung ano yung ginagawa niya. Di ba? Sa social media, kung kayo po itong nakarala sa social media, talagang kahit ibang mga lugar, nare-recognize si Chanko. Yung ginawa niya sa Nabotas, yung bombastic. Ano yung Nabotas? Hindi po mawawala sa balita yan noon. Kung nanonood po ng TV noon, talagang madalas kayo nakikinig ng balita. Ang Nabotas po ay hindi mawawala sa balita. Kapag nag-ulan, kahit nga walang ulan, nagbabahaw sa amin kasi sadyaong sa amin, kapag nalang o na high tide, nabahaw talaga. Nabahaw talaga. Siguro ng mga elementary, high school, nabutan ko pa, nababahaw pa rin. Pero nung nagsimula ko yung project ng bombastic, wala na ako nabaha sa amin. Nabaha pero bibilang ka lang ng oras, wala na. Kasi sa amin, yung project, yung kada lugar may stasyon ng tawag dito, yung parang pumping na maglalabas ng tubig. Pumping station. Tapos yung mga haligi na talagang pinadiran talaga na para yung tubig hindi papasok. Ano kung tutusin, dapat lamang kami ng balita nung nakaraan. Dahil yung harap lang mo ng Nabotas, dagat din mo. Dagat lang din mo. Pero himala ng Lord, faithful ng Lord. Although nakaranas din sila, pero hindi talaga yung talagang binahasin. Okay. Alam niyo mga kapatid, yung ma-mention ka ni Lord, okay? Yung remarks, mga kapatid, yung ma-mention ka ni Jesus, na sabi dito sa babaeng ito na siya lang yung meron. Okay? Ang tanong tayo mga kapatid, ano yung meron ka? Okay? Hindi po offering ito Ano yung meron ka? Okay? Na maaalala ka ni Jesus pagdating ng araw. Yung masasabi niya, the man of great faith. Okay? The headline woman. Okay? Verse 10, babasahin po natin again. When Jesus learned of this, He said to them, why are you bothering this woman? Okay, kasi ganyang klaseng karakter si Jesus. Nire-rebuke niya yung mga bagay na kung pwedeng mag-distract sa iyo. Okay? Kahit bagyo yan, maniwala ka kapatid, kahit anong sitwasyon yan, kayang i-rebuke ni Lord, maging focus ka lang. Okay, kasi nga ayaw niya ng distracted ka, kaya dapat hindi ka distracted. Okay? Kaya sabi niya rito, she has done a good service for me. Okay? So, Jesus rebuked the disciples. Then second, sabi po sa passage, Jesus enlightened the viewers. Okay, anong viewers meron si Jesus nung araw na to? The disciples, Simon the leper, sa Mark, binanggit, si brother of Martha, yung nabuhay muli, Lazarus, okay, Mary Magdalene, Martha, okay, sabi dito, Jesus enlightened the viewer. Okay, kasi gusto ipakita ni Jesus sa mga viewer niya noong araw na yun na kung naniniwala ka na Diyos ang Panginoon, okay, hari siya at dapat pinaglilingkuran, dapat tumatanggap siya niyan. Kasi sa NIV translation ginamit. Sabihin niyo nga po sa katabi niya, good service. Good service. Okay? Jesus deserves good service. Kung naniniwala ka na si Jesus ay great teacher, Lord, at siya ay Messiah ng panahon na yan, dapat tumatanggap siya ng good service. Kasi Luke chapter 7, same story. Si Simon pa din po yan. Yan din po yung event. Kung kayo po yung nakasunod. Luke chapter 7, no? Ano po bang issue meron tayo? Kasi yung sinasabi natin, Lord at Panginoon at great teacher, nung time na to, hindi po nakatanggap ng good service. Okay?
Imagine paano ka nagre-response kapag tumatanggap ka ng pagpapala sa Lord. Paano mo dapat binabalik sa Lord? Alam niyo combination sa Matthew na to, sabi, Simon the leper. Okay? Na kapag binasa niyo po yung buong konteksto ng passage, hindi ugali ng mga tao makikisalo sa isang taong may ketong. Kaya nga sabi po ng mga scholar, nung oras na kumakain na raw sila, si Simon ho daw wala na siyang leper. And hindi po natin alam, pwede daw natin pagbasihan na si Jesus, pinagaling daw niya si Simon. Paano ka nag-response kapag nakakaranas ka ng pagpapala? Kapag nakakaranas ka ng favor ng Lord, ng mercy ng Lord, ng grace ng Lord. Kaya nga sabi dito, in-illustrate ni Jesus yung babae. Ano sabi ni Jesus? Tignan mo yung babaeng yan. Di ba pinagaling din kita? Itong babaeng ito, nung makaraan lang, dapat maustisya na to eh. Pero again, paano niya binabalik yung pabor, yung pagpapala kapag nakakaranas ka? Ano sabi? Ikaw, hindi mo ko nilabasan ng tubig kasi kaugalan nila kapag papasok ang bisita. Dapat may tubig, may serpan dyan, maguhugas ng paa. And even sabi, mga disciple kasama ni Jesus, wala akong nag-volunteer na hugasan yung paa niya. Mga disciple ni Jesus. Even mga disciple ni Jesus. Kaya sabi, in-illustrate yung babae, in-enlighten yung mga viewer. Kasi naniniwala kayo na Diyos sapat Panginoon? Si Jesus po eh. Okay? Sana sabi ko, makasalanan. Minention makasalanan. Dapat alam nyo, makasalanan yung pahawak sa inyo. Makasalanan pala eh. Pero sabi, magmula daw nang pumasok si Jesus, kaya ngayong insight, si Simon the leper, kamag-anak ko nila Lazarus at nila Martha. Kasi pagpasok daw ni Jesus, nakaabang na yung babae. Walang slave eh. Wala din tubig. Kaya sabi, yung babae daw yung nag-serve. Sabi ko na luha, pero may pabango na rin, mix na rin ng pabango. Na ang sabi, itong babae ito, walang tigil sa kakahalik sa paa ko, pero ikaw, naniniwala ka na ako iburo, hindi mo ginawa. Kasi kaugalan nila mga Hudyo, yung beso-beso, kaugalan nila yan eh. Yung beso-beso. Represent ng affection sa tao na ino-honor nila yung tao, mahal nila yung tao. Hindi niya ginawa. Kasi may issue na hindi nabigyan ng mabuting trato ang Panginoon. Okay? Again, mga kapatid, nawa ma-enlighten tayo lahat. Kung tayo naniniwala na ang Panginoon siya ay Panginoon, siya ay Diyos, dapat siyang tumanggap ng good service. Dapat alam mo mag-response kapag nakakaranas ka ng mga pagbabala at ng pagod ng Diyos. Buti na lang si Mary, alam niya. Kasi alam niya yung araw na yun, Lord, salamat sa iyo, kaya ako ginagawa ito kasi naalala niyo po yung araw na yun, John chapter 8, dapat wala na ako dapat nakatulan na ako, pero salamat po. Kaya ganito ko po ibabalik. Sa inyo lang yung isang taon na sahod ko. Alam niya eh. Alam niya mag-response. Alam niya magbalik kapag nakakaranas siya ng pagpapala ng Panginoon. Hindi kagaya ng isa. Nang sabi, naranasan niya din yung pagpapala ni Jesus, pero again, okay, yung issue na hindi niya nabigyan ng dapat na pagpapala o response. Yung tao na nakakaranas ng grasya at mercy ng Lord. Okay, kaya mga kapatid, dapat conscious ka. Pariseyo po yung pinag-usapan po natin popular na tao ng tayo ni Jesus. Pero again, walang consciousness, okay? Okay? Hindi, walang response. Okay? Walang response. Nakaranas siya ng pagpapala, nakaranas siya ng pagod, wala siyang response. So again, mga kapatid, pinapakita lang sa atin ng Lord, ngayong umagang ito, dapat siyang tumatanggap. Okay? Dapat alam natin mag-respond sa sitwasyon. Okay? Kapag nakakaranas ka ng favor, nakakaranas ka ng mercy, alam mong i-entertain si Jesus. Amen nga po dyan, mga kapatid. Okay, alam mo kung paano mo i-entertain si Jesus. Okay, sa halip na i-entertain mo yung kasalanan, i-entertain mo yung drama ng buhay, hindi ako makapag-aral, hindi nila ako mapag-aral. Imbis na i-entertain mo yung mga drama, yung mga kasalanan, kapatid,
I-entertain mo si Jesus. Nakita niyo po si Mary? Paano siya nag-response? Mabiro, ikaw makarinig doon. Makasalanan daw siya. Sabi daw nung Pariseo, makasalanan yan. Dapat alam mo, makasalanan yan. Diba? Pero kung ikaw si Mary nung araw na yun, ang grabe. Nakakatulan ka na eh. Diba? Pero paano siya nag-response? Hindi. Diba? Ano lang yun eh. Dadaan din naman sa kabilang tenga. Narinig mo, pero dapat dadaan lang sa kabilang tenga kapag alam mo. Hindi mo dapat ini-entertain. Yung ikakapangin mo kasi kakasira mo naman din mo ini-entertain. Kaya sabi niya nung araw na yun, hindi. Bahala ka dyan. Bahala ka dyan. Okay, magsawa ka dyan. Magdrama ka dyan. Basta ako, hindi ko ititigil to. Okay. Kasi deserve ni Jesus. Okay, deserve ni Jesus. So again, imbis na i-entertain mo yung kasalanan, i-entertain mo yung ibang tao, na alam mo, ikakapangit mo, ikakasira mo, mga kapatid, dapat entertain mo si Jesus. Okay? I-entertain mo si Jesus. Verse 13. Okay, verse 13. I tell the truth, wherever this gospel is proclaimed, and the world, in the whole world, what she has done will also be told in memory of her. Nakita niyo po, sabi nga po natin kanina, siya lang yung meron nito, mga kapatid. Okay, sa lahat po ng mga na-encounter ni Jesus noon, okay, siya lang yung meron nito. The headline woman. The headline woman. Okay? Isang assurance yung binibigay ni Lord sa atin ngayong araw na to, na pwedeng nag-aalala ka, makalimutan ka na, hindi ka na maalala. Okay, kapag tanda mo, hindi ka malilimot ng Lord. Okay? Makalimutan ka ng kaibigan mo, makalimutan ka ng lahat, hindi ka malilimutan ng Lord. Kasi sabi dito sa passages na to, what she has done will also be told in memory of her. Kasi yung Diyos natin na pinaglilikuran sa yung Diyos na klase, hindi marunong makalimot. Okay? Kaya kung ano man yung ginagawa mong paglilingkod, hindi ka man na-mention, kapatid, yung Diyos natin, siya yung klase na hindi marunong makalimot. Okay, maniwala ka, hindi lang yung pangalan mo yung nakalista. Okay, sa libro ng Diyos. Maniwala ka yung mga bagay na ginawa mo nakalista rin. Kasi kung yung kasalanan nga again, nililista ni Lord, bakit kaya hindi rin yung mga mabubuting bagay na ginagawa mo rin para sa Lord, sa yung ministry na ginagawa mo sa Lord. So again, si Lord, yung klase ng Diyos, mga kapatid, again, hindi siya makakalimot. Okay, hindi ka niya makakalimot. Okay? Sino po nakabasa na nito nung nakaraan sa social media, no? Ito lang din nakaraan. Ako po'y nasa social media ako, sa Facebook. 2017, ang sabi po dito, may isa pong matanda na ang sakit po ay Alzheimer disease. At itong matanda na to, ang sabi po nila, ugaya daw ng matandang ito, naalis ng bahay. Naalis ng bahay, pero nabalik din, pero may sakit siya Alzheimer disease, talaga nakakalimot. And yung 2017 nga dumating, na yung matanda nga ho ay hindi na ho nakauwi. At pinaghahanap po siya, ito po sa lugar ng Tarlac. Sa lugar po ito ng Tarlac. Ang sabi, talagang pinablatter na ho nila, pinahanap na kung saan saan, at hindi na ho siya natagpuan. Itong matanda po nito. Missing ho siya. And then, nung dumating nga po nitong 2020, isa pong lugar sa Tarlac, sa mabundok na lugar ng Tarlac, natagpuan po yung labi ng matanda. Nakilala po siya, na siya yung matanda, gawa nga po ng yung sombrero, yung suot na yung pantalon, yung postiso. May postiso. Minention talaga postiso, nandoon. Okay. Nakita ko to yung Sister Rosa naalala ko postiso. Okay yun, hindi na-mention. Kasi nung habang nasa lungib, nung habang hinihila yung labi, nasa lungib. Pero in-investigan pa rin ng kami, baka mamaya may foul play, baka mamaya natin masabi, talagang niligaw, o
may kasama ng loob. Natagpuan ho siyang patay. Na hindi natin malaman, ang sabi nila, baka nagutom na raw sa paglalakad dahil daras nila nung habang nagpunta raw sila ng burol na yun kung saan natagpuan yung matanda. Naramdaman daw talaga nila yung uhaw at gutom na maaaring na daw talaga yung pinamatay. At hindi na rin kasi alam kung paano babalik. Yun na talaga yung naging dahilan ng kanyang pagkamakumahin. Okay. So my point mga kapatid, okay, si Lord ay hindi makakalimot. Okay? Conscious po siya na Diyos. Okay? Kung conscious ka, mas conscious na Diyos si Lord. Okay? Nire-representa sa atin ngayong araw na ang Diyos, masasabi natin, ngayong araw na to, aklat ng Hebrews, tunay na masasabi unang tao, sino kami, Panginoon, para alalahanin mo? Sino kami, Panginoon, para ingatan mo? Pwede pong humiling lahat po tayo sa presensya ng Diyos ngayong umagang ito. Yes, Lord. Lahat po kami ay nananalangin ngayong umagang ito. Panginoon, at nitiwala pa rin ngayong umagang ito na sa lahat po ng mga sitwasyon, sa lahat po ng mga issue na dinadaanan po namin today, hindi kayo makalilimot na Diyos, Panginoon. Kung paano napagpala si Maria Magdalena ngayong araw na ito, naniniwala kami. Ngayong araw na ito, mga kapatid namin, marami po napagpala ngayong araw na ito. Lord, ngayong araw na ito, marami kang inaabot ngayong araw na ito. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Panginoon, ngayong araw na ito, nagpapasalamat kami. Dahil today, Lord, pinapakita niyo sa amin na ikaw ay hari, ikaw ay Diyos, ikaw ay Panginoon. And you deserve good service, Lord, today. Panginoon, nagpapasalamat kami, Panginoon, ngayong araw na ito. Dahil kahit hindi kami karapat-dapat, katulad ni Maria Magdalena, Panginoon, pinaging dapat mo kami. Kahit maraming mga tao magsasabi sa amin, katulad ni Simon the Leper, Lord, today, na makasalanan kami, hindi kami karapat-dapat, pero again, Panginoon, salamat, absuelto kami palagi, dahil meron kaming Panginoon at Diyos, na nakakaunawa sa lahat po ng mga kahinaan na meron kami. Sa lahat po, Panginoon, ng mga kahinaan at kaabalahan at kasalanan na meron kami, salamat po. Ngayong umagang ito. Salamat ngayong umagang ito, Diyos, ikaw ay Panginoon na hindi nakakalimot. Panginoon, Lord, we believe na ikaw ay Diyos na hindi makakalimot ngayong araw na po. Lord, dahil Panginoon, you entitled the woman, Lord, sa story nito na binasa namin, the headline woman, Lord. And we pray, Lord, today, Panginoon, na patuloy niyo po kami gawing conscious, Lord, na mga anak po ninyo. Na Lord, kung ano man yung mga bagay na ikapapangit namin at ikasisira namin, Lord, hindi po namin i-entertain. Kung ito ay ikapapangit at ikasisira namin, Lord, tulungan mo kami na hindi namin i-entertain. Ang i-entertain namin yung paglilingkod namin sa inyo. Yung i-entertain namin yung purihin ka, yung sambahin ka, Panginoon, ngayong araw na ito. Yes, Lord, hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Kapatid, ngayong araw na ito, maniwala ka, hindi mo dapat ini-entertain yung mga bagay na ika-distract mo ngayong araw na ito. Yung mga bagay na ikawawala ng focus mo, kapatid, maniwala ka, dapat isinasara mo yung tenga mo sa mga bagay na ikasisira, ikapapangit mo, kapatid. Kapatid, maging conscious. This month, patuloy tayong tuturuan ng Lord maging conscious. Because today, pinapakita sa atin ng Lord, dapat hindi ka distracted. Dapat focus ka. Today, dapat hindi ka distracted. Dapat ang tanaw mo nasa malayo. Dapat ang tanaw mo na kay Jesus. Dapat ang paglilingkod mo na kay Jesus. Ang i-encourage mo si Jesus today. Kaya kapatid, ngayong araw na ito, pwede piling yung lahat po ng mga naniniwala ng Panginoon ay karapat dapat tumanggap ng good service. Pwede po ngayong araw, samahan niyo po, pulihin natin ng Diyos. Isang minuto,
ngayong umagang ito. Yes, Lord, lahat ng labit ngayong umagang ito. Yes, Lord, pag isa ka sa mga nakaranas ng pagod ng Diyos, ngayong araw na ito, malaya kang sumigaw, malaya kang bumiyaw, malaya kang bumiyaw, ngayong umagang ito, makatulad ko si Maria Magdalena, lumiluha ka, tinatanggap na Panginoon yung mga luha ng mga makasalanan ngayong araw na ito. And God, telling you today, ngayong araw na ito, pinapaging dapat ka ngayong araw na ito. Kahit hindi ka karapat-dapat, yes Lord, hallelujah. Narabashanda, narabakanda, narabashina, narabakanda. Narabashina, narabakanda, narabashina, narabakanda. Narabashina, narabakanda, narabashanda, narabakanda, narabakanda. Kapag kapatid, tinatanggap ng Lord yung mga ng makasalanan. Ngayong araw na ito, huwag magsayangan itong oras na ito. God deserve good service today. Yes, Lord, you deserve Lord worship today. You deserve praise today, Jesus. Yes, Lord, isang pagpapala ngayong araw na ito, Lord, na malaman po namin na tinatanggap nyo yung paglilingkod ng isang makasalanan. Tinatanggap nyo yung paglilingkod ng hindi narapat-dapat ngayong araw na ito. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord, you are worthy of praise, Lord. You are worthy of praise, Jesus. Lord, yung araw na ito, i-entertain namin, Panginoon, kung paano ka namin pupurihin. Hindi, Lord, kung paano kami dadayain ng demonyo ngayong araw na ito. Lord, i-entertain namin, Lord, yung mga spiritual matter, Lord, today. Panginoon, Lord, ngayong umagang ito, may mga karwahe. Panginoon, may gagawin kami ngayong araw na ito. Panginoon, patuloy namin dinadalangin yung mga kapatid po namin sa social media. Lord, itong panalangin ito para sa mga kapatid po namin na nakikinig, Lord, so through social media. At sa lahat po na nakikinig ngayong umagang ito. Lord, na may mga sitwasyon ngayong araw na ito. May mga storm today. Bago kayo kapatid, maniwala ka ngayong araw na ito, may Jesus. May Jesus na kayang i-review yung mga storm, yung mga lorry. In this night, in the name of Jesus, kapatid, maniwala ka, I don't know kung anong mga kaabalaan meron na ngayong araw na ito, maniwala ka kay Jesus. May ginagawa ang Diyos ngayong araw na ito. Inaabot ka ng Panginoon. May kagalingan ngayong araw na ito. Inaabot ka ng Panginoon ngayong araw na ito. Maniwala ka, kapatid. Maniwala ka, may ginagawa ang Panginoon. May himala ang Panginoon ngayong araw na ito. In the name of Jesus. In the name of Jesus, we declare opportunity. We declare opportunity today in the name of Jesus. Sa mga kapatiran po namin na naabot po ng video na ito, kapatid, maniwala na may ginagawa ang Diyos ngayong araw na ito. Ngayong araw na ito, hindi pwedeng hindi ka ma-mention ng Diyos sa mga kaabalaan na mayroon ka. May gagawin ng Diyos ngayong araw na ito. Like Mary Magdalene, may gagawin ng Diyos ngayong araw na ito. Aabutin ka na Panginoon ngayong araw na ito, kapatid. Ngayong umaga na ito, naniniwala ka na hindi nagtataon, nanadaan ka sa video na ito. Naniniwala ako na dito sa YouTube channel ng church, hindi nagtataon na nakikinig ka, kapatid, ngayong araw na ito. Kapatid, naniniwala ako, ngayong umaga na ito, inaabot ka ng Panginoon. Kapatid, ngayong umaga na ito, iniimbitahan ka namin sa isang panalangin. Kung hindi mo pa nanagawa itong panalangin ito, kapatid, iniimbitahan ka namin. Sasamahan ka namin panalangin ngayong umaga nito. Kung hindi mo pa nagagawa itong panalangin, mga kapatid, sama-sama po tayo panalangin ngayon. Sasamahan po natin yung kapatid po natin ngayong umaga nito na nakikinig. Sasamahan po natin siya ngayong umaga nito sa isang panalangin na ay believe ngayong umaga nito, inaabot ko ng Panginoon. Kapatid, kung hindi mo pa nagagawa itong panalangin ito, kung hindi mo pa dinatanggap ang Panginoon Jesus bilang sariling Panginoon at tagapagligtas, kapatid, sundan mo itong naisip panalangin ito, sabihin po natin, Panginoon, Panginoon, naniniwala po ako, katulad ni Maria Magdalena, tinatanggap niyo yung luha ng isang makasalanan. Patawarin niyo po ako sa marami pong mga kahinaan at pagbubulang. Ngayong araw na ito, ikaw
Naniniwala ako. May buhay na walang hanggan. Inaaming ng buhay na walang hanggan. Amen. Ako lang po yung mananalangin. Salamat po, Panginoon, ulit sa isang umagang ito. Salamat po, Panginoon, ngayong umaga. Yes, Lord, hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa mensahe niyo ngayong umagang ito. Salamat po sa mga tagapakinig po namin ngayong umagang ito na nag-response, Lord, today sa panawagan ninyo. Lord, sa panawagan ito, tatanggapin kami ng sarili pang tagapagligtas. At sa mga mensahe na narinig po namin ngayong umagang ito, Lord, tuloy-tuloy niyo po ang patuloy na maging conscious, Lord. Maging conscious, Panginoon, sa mga spiritual na mga bagay, Panginoon. Kung nakakuha namin sa mga material, Panginoon, bakit hindi sa mga spiritual? Ngayong umagang ito tayo, yun yung mahalaga ngayong araw na ito na pinapakita niyo sa amin. Dalangin po namin yung Spiritong Banal, ikaw po patuloy mo Dinos, at ang patuloy magdala ng mensahe mo ngayong umagang ito sa lahat po ng mga tagapakinig po namin ngayong umagang ito. Sa ngalan po ni Kristo Jesus, pwede po yung malakas na palakpak sa Diyos. Ngayong umagang ito, Amen. Salamat tayo sa kanyang pagbibigan sa ating pong gawain, sa ating manalangin. Una ka ng Diyos, tunay nga na lahat ng mga bagay, Panginoon, na ating ginagawa ay nakasulat, Panginoon. Unahin, Panginoon, sa aming pong pagbibigay para sa gawain ay naroon din, Panginoon, na nakikita mo, God. Kaya, Lord God, patuloy naman na masaway, Panginoon, ang mga bagay, Panginoon, na aming pong ay iniisip at ang aming pong gagawin pa na ibigay o Diyos ang karapat-dapat sa gawain nito upang maging kami po ay magpagpala, Panginoon, sa aming pong mga buhay. At alam po, Panginoon, ang mga bagay nito ay nagbibigay, Panginoon, ng kalakasan ng aming pong pananampalataya. At ito po, Panginoon, ay magsisilbing halimbawa na ating mga buhay kung po magtatapat at ang pagbibigay. Ikaw, Diyos, ang siyang aming pong pinagkukunan ng lahat ng mga bagay at kayo mo, Panginoon, na ibalik ang mga bagay ito sa iyong mga anak. Lord God, ang mga manlikong, Panginoon, na kaloob ay pakaingatan po at patuloy na magamit sa pagpapalawat at paglalago ng gawain ito. At patuloy ikaw, Diyos, ang aming pong pinasalamatan at tayo pong hinihiling ang mga bagay, Panginoon, ito sa tayo panalig na namin sa Kristo. Amen and amen po. Spirit to give and to receive. Victor, wala akong ibigay ngayon. Wala akong ibigay. After meron po tayong special offering para po sa mga kahit dito na lang mo. Sa mga nasa lata ko ng mga kapatid po natin sa section 3. Ipapanood na lang po natin din kahit pati yung offering po ng church. Wala naman po kayong mga extra prayer. Yan, magkakakas na po tayo sa isang panalangin. Wala po ba kayong mga extra prayer? Papadala lang ko yung through Gcash. Gcash po naman kayo. Wala na po. Wala po kayong mga extra prayer. Okay, kung wala po, tayo po yung magkawakas sa isang panalangin. Samahin po kung gusto kayo. Sabi po kami. Mga salat na.
naniningin sa sitwasyon, tapos naging sa Diyos. Ito, maraming po tayo, aming Diyos. Salamat po muli sa isa na naman po magandang umaga, Panginoon. Salamat sa katagumpayan, ngayong umaga ito. Lord, ngayong araw ito natagpuan mo kami. Ngayong araw na ito, sama-sama pong sumasamba. Sama-sama pong nananalangin, Panginoon, ngayong araw na ito. Panginoon, patuloy namin dinadalangin ngayong umaga ito, Panginoon, Nanay Bini. Lord, kahit po nga po sa update po kay Sister Chope, Panginoon, dalangin po natin patuloy. Okay, patuloy pong kalakasan, Panginoon. At Lord, yung kalinawan pa rin ang kaisipan, Lord, ang dalangin po namin kay Nanay. In the name of Jesus, Lord, today, Panginoon, na talagang hindi na po nila maagay yung service dahil gawa nga pa ng nagapong sitwasyon. Panginoon, dalangin din po namin kayo din po kay Nanay Ella, Panginoon, ngayong umagang ito. Naway patuloy na kaliwal at kagalakan, Panginoon. Nandun pa rin, Lord, yung mga salita niya, Diyos. Patuloy ang pumilos, Panginoon, sa mga kapatid ko natin ito. Ngayon din po kila Sister Nena, Brother Lorenzo, Sister Jenny, Panginoon. Lord, yung patuloy, yung pong pagabot sa mga kapatiran po namin na hindi po talaga namin nakakasama, Lord, sa pananambahan po. Sa ngayon, pero naniniwala kami na darating din po yung panahon, Lord. Ay po sa layunin po ninyo, ay pa sa maganda yung layunin pa rin, makakasama po namin, mga kapatiran po namin ito. Sama-sama kami mong pulbuli. Sama-sama ka namin itataas, Panginoon, ngayong umagang ito. Pagod dinadalangin po namin, patuloy ngayong umagang ito. Lord, yung mga sitwasyon po, kagaya sa Rizal, yung mga na-apektuhan po ng pag-resist, Lord, sa Rizal, sa Muntalban, sa Cagayan, Lord, sa Tugigaraw, Panginoon, in the name of Jesus. Lord, yun din po sa mga kapatiran po namin sa Section 3. Lord, nanawa sa kabila po ng ganitong sitwasyon, makita namin, Panginoon, kung paano ka gumagawa. Makita namin kung ano ka pa rin, Diyos, sa aming mga buhay, Panginoon. Nawa yung tiwala namin nandun pa rin. Kahit na dumaan kami, Panginoon, sa ganito pong trahedya o sa unang Panginoon ng buhay. Panginoon, nawa, makita pa rin namin na ikaw ay Diyos sa bawat sitwasyon ng buhay po namin. Manatili kayong Diyos, Panginoon namin mga buhay. Wait out daw kung may mga naligaw po ngayong araw na to sa video na to, na isa po sila sa mga naapektuhan. Panginoon, dinadalangin po namin sila ngayong umagang ito. Nawa, patuloy niyo po silang kabutin ngayong umagang ito. Panginoon, ang iyong kamay, Panginoon, maglalakad na aliwan mo, Panginoon. Yung provision mo, Panginoon, dalangin po namin sa mga kapatiran po namin ito ngayong umagang ito. Yes, Lord, hallelujah, Jesus, hallelujah, Jesus. At ngayong umagang ito, Ama, ang iyong pagpapala, pag-ibig mo, Jesus, at ang pagsama mo, Espiritong Banal ay sa amin. Ngayon, Panginoon, ngayon, bukas, Panginoon, at magpakilanman, Panginoon. Sa maghapon na ito, Panginoon, samahan mo kami. Sa kanan po ni Jesus, sa kanan po ng imanak sa Jesus. Amen. Amen. Baka bukas po.